dumating na sa daungan sa Puerto Princesa, Palawan ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Ito'y mula sa Escoda o mas kilala bilang Sabina Shoal sa West Philippine Sea noong linggo. Batay sa mga larawang inilabas ng Philippine Coast Guard, 4 sa mga miyembro nito na dumanas ng pananakit ng tiyan, dehydration at arthritis ang tinulungan ng mga otoridad para maidala sa ospital dakong 2:30 ng hapon sa pagbalik sa daungan. Nauna rito, inihayag ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na napilitan na bumalik sa daungan ang barko dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon, kakulangan ng pang-araw-araw na supply at matinding pinsala sa struktura dahil sa insidente ng pagrampa ng mga sasakyan pandagat ng China sa West Philippine Sea noong August 31. Ang kanyang naging payag sa X na dating Twitter, while committed to her mission at Escoda Shoal, BRP Teresa Magbanwa was compelled to return to port due to unfavorable weather conditions, depleted supplies of daily necessities, and the need to evacuate personnel requiring medical care. This has been further complicated by the structural damage to the vessel resulting from the deliberate ramming by the Chinese Coast Guard on August 31, 2024. Sa iwalay na pahayag, kinumpirma ni Liu Dichun, tagapagsalita ng Chinese Coast Guard o CCG, na umatras ang barko ng Pilipinas sa shoal noong linggo ng hapon dahil alam nila na bumigay ito dahil sa hindi kinaya ang panggigipit nito ng kanilang puwersang pandagat na pumapalibot sa nasabing barko ng Philippine Coast Guard. Inakusahan din ng opisyal ng CCG ang BRP Teresa Magbanwa ng iligal na pagdetene at pag-okupa sa Xianbianjiao o Escoda Shoal ng 5 buwan mula pa noong April 17. Sa ad niya, we warned the Philippine side to stop inciting, hyping up, and risking infringement, and to work towards the same direction as China to uphold the seriousness and effectiveness of the declaration on the conduct of parties in the South China Sea. China has indisputable sovereignty over the Nansha Sundao, including Xiaobinjiao and the adjacent waters. The Chinese Maritime Police will continue to carry out right protection and law enforcement activities in the waters under China's jurisdiction in accordance with the law and resolutely safeguard China's territorial sovereignty and maritime rights and interests. Marami tuloy sa mainland China ang natuwa at para sa kanila, isa itong tagumpay para sa kanilang sandatahang lakas at walang duda na may karapatan ang China kaysa sa Pilipinas na basta-basta na lang nangunguha ng hindi sa kanila. Nagbunyi ang mga ito at nagpasalamat na sa wakas ay naitaboy nila ang nag-iisang barko ng Pilipinas na sinasabing nag-akupa ng kanilang pag-aaring atol na matatagpuan sa West Philippine Sea at hindi raw dapat maliitin ng ibang bansa ang kanilang kakayahan para sugpuin ang anumang mga balakid gustong gawin na paglupad ng kanilang batas batay na rin sa kanilang 9-dash line na hindi naman kinikilala bilang legal ng international community. Balik dito sa Pilipinas, marami ang nadismaya sa naging pasya ng gobyerno na lisanin ng BRP Teresa Magbanwa ang Escoda Shoal. Marami ang nabigla sa desisyon at balita na ito dahil nauna pa at nanggaling pa mismo ang impormasyon na ito sa ilang malalaking media sa China at pagpapakita lamang daw ito na nahihiya ang pamunuan na ipaalam sa publiko ang kanilang pagyuko sa kamay ng China Coast Guard sa Sabina Shoal. Kahit nga raw ang mga simple at maliliit na barko ng China na nakapalibot sa BRP Teresa Magbanwa ay hindi nilisan ang Escoda Shoal sa kabila ng masamang panahon na dumaan sa nasabing pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa mga eksperto, maraming paraan para mapanatili ng Pilipinas ang kanilang presensya sa Sabina Shoal at ilan sa mga ito nagmungkahi na kagatin na ang ina-offer ng Estados Unidos na samahan ang mga barko ng Pilipinas na gustong pumalit sa BRP Teresa Magbanwa. Bagay naman na sinusukat kung magkakaroon ng pagharang na gagawin ang China. Yung iba naman iminungkahi na gumamit ng mga helicopter para makapaghatid ng mga supply sa BRP Teresa Magbanwa at hindi imposibleng makagawa ng medevac sa mga may sakit na crew nito dahil mayroon sariling kakayanan ang nasabing barko para makapaglanding ang mga malalaking helicopter ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaya maraming katanungan ngayon sa sambayan ng Pilipino na parang nagkakaroon ng hokus-pokus sa loob ng pamunuan ng National Task Force for the West Philippine Sea, kabilang na dito ang Philippine Coast Guard.
Sinasabi ng mga eksperto na harap-harapan ng tinalikuran ng gobyerno ang responsibilidad nito na protektahan ang interes ng ating bansa laban sa dayuhang mananakop tulad na lamang ng bansang China. Kaya marami ang nananawagan kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Kabilang ni dito ang ilang mga senador at mamabatas na sibakin na ang lahat ng mga namumuno sa Philippine Coast Guard. Wala na raw puwang ang mga ito para manatili pa sa pwesto dahil wala namang ginagawa ang mga ito kundi magreklamo at nagiging marupok sa mga desisyon sa West Philippine Sea. Ilan sa mga opisyal ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas na ninanais ipasibak ng ilang mga mambabatas at mga senador ay sina AFP Chief Romeo Browner Jr., National Task Force for the West Philippine Sea, Head Secretary Eduardo Anyo, National Security Council, Assistant Director General Jonathan Malaya, at Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore J. Tariela. Hindi pa nagbigay ng opisyal na payag ang Malacanang tungkol sa biglaang desisyon ng pamunuan ng Philippine Coast Guard tungkol nga dito sa pag-atras na nag-iisang barko ng Pilipinas sa Escuda Shoal na BRP Teresa Magbanwa. Inaasahan na magalit na mamamayang Pilipino na makabibigay ng kanyang rekomendasyon ang Pangulo para palitan ang mga responsabling tao na nangasiwa sa pagbabantay ng ating karagatan sa West Philippine Sea. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.